Sa akin kasi, in my whole political life, kung ano yung tama, yun ang sasabihin ko eh. Unang tanong na kagad natin, kasi itong inaakusa kay Congressman, ay siya daw ay supporter ni Vice President Sara Duterte, kaya ganun ang kanyang mga binibitawan pagdating sa impeachment. Let's make it simula pa lang, diretsuhan na. Kayo po ba ay Duterte supporter? Hindi po. Pasensya na po doon sa mga supporters ni VP Sara Duterte. No offense meant, pero hindi po ako VP Sara Duterte supporter. Nakilala ko lang siya nung sila'y tumakbo ni President Bongbong Marcos na magkasama. Yun yung first time na na-meet ko siya. At syempre, after that, nakailang beses naman siyang pumunta sa Navotas. So, nagkikita kami. Pero, syempre, nung nagkaaway na sila, hindi na siya pumunta doon. I think 2-3 times siya pumunta doon. Parang isa doon sa mga mangingisda, isa yata sa isang graduation, tapos mayroon pang isa. So, nung unit team pa lang, Kong Toby, nasa grupo na kayo ng ni Bongbong at ni Inday Sara? Yes, sila po yung sinuportahan namin ng mga kababayan ko sa Navotas. So, yun po. Pero hindi ako naging active nung kampanyang yun. Okay. Kasi tumatakbo yun ako noon bilang congressman noong 2022. So, fake news yung kumakalat sa social media. Kasi may kumakalat na parang meme sa social media na parang sinasabi mo na hindi ka hihinto hanggat hindi nananalo si VP Sara, something like that. And hindi pa ako decided kung sino yung susuportahan ko sa 2028. Pero yan naman ang problema, di ba? Pag hindi nila magustuhan yung sinasabi at tila pumapabor kay VP Sara, sasabihin na nila na DDS ako. Dati, nung medyo yung sinasabi ko ay isip nila, pumapabor naman kay BBM, sinasabi nila na masyado akong sip-sip kay BBM. Sa akin kasi, in my whole political life, kung ano yung tama, yun ang sasabihin ko eh. Bigyan ko lang kayo ng history. Una akong naging vice mayor 1998. Naging mayor ako 2000. From 2001 to 2010, ang presidente nun is si GMA. Kung ano ka na, nabotas na, nabotas? Opo, nabotas. Ano kung nabotas lahat, ha? Opo. Nag-mayor muna ako hanggang 2010. So, nung time na yon, ang presidente nun si GMA. Mayor ako pero buong 9 years na yun, hindi ko kakampi si GMA, no? So, sa akin, hindi kasi ako yung kailangan laging kumampi sa administrasyon. In fact, ang unang administrasyon na naging kakampi ko yung presidente is kay Presidente BBM. Kasi pagkatapos ni GMA, 2010 to 2016, Pinoy naman. In the beginning, sumama ako sa majority sa House, pero di ba in-impeach si CJ Corona noon? Ako yung lone witness ni CJ Corona na nagsabi sa lahat ng miyembro ng House of Representatives na hindi naman pinabasa sa amin yung impeachment complaint na yun, di ba? So, even napaka-popular ni Pinoy noon, at siyempre, hindi naman ganun kapopular si CJ Corona. Kung ano yung totoo, sinabi ko. 2016, hindi si President Duterte ang sinuportahan ko. So, nung nagbotohan kami sa Congress noon, hindi rin ako majority noon. Independent din ako noon. So sa akin, kung alin yung tama, doon ako pupunta. Minsan nga, yung tama, hindi nga siya popular. Pero ang prinsipyo ko kasi is, what is right will always be right, even if it is unpopular now. Kasi later on, mapapatunayan naman na tama ka. Hindi mo lang alam kung 1 taon, 2 taon, 5 taon. Pero yun lang ang prinsipyo ko eh. So, kaya hindi ako yung papalit-palit ng pag ito presidente, kakampihan ko yon. Pag ito presidente, kakampihan ko. Pag ito presidente, kakampihan ko. Hindi ko kailangan sumipsip eh. Kasi kung maayos yung presidente, susuportahan ko siya sa mga programa. Kung sa tingin kong hindi ayos, pwede naman akong pumuna. Yung una kasing ginagawa ko is, pupuna ako eh. Ang problema dito kasi ngayon, parang iniisip nila, pag may pinuna ka, kalaban ka kaagad eh. Hindi naman siguro dapat ganun eh, di ba? Maganda yung sinabi nyo, Kong, na doon ka sa tama. Opo. Pero may binanggit ka, Kong, na sa interview nyo na
magbibigay si BP Sara ng 1 million bawat isang tao. Hindi, wala akong sinabi. 1 million % na hindi siya maaareglo. Hindi, okay, Ayun. okay. Okay. So hindi siya maareglo. Ibig bang sabihin, unang tanong po kung yung kumakalaban sa kanya, kailangan ng areglo. Okay. Second na question ko, dahil nasabi nyo na hindi kayo pro Sara, parang hindi kayo anti, doon kayo sa tama, diretsuhin ko na rin yung tanong. Kayo po ba, kung Toby, pro-BBM o anti-BBM? Hindi, sinuportahan ko si BBM. In fact, full disclosure, yung wife ko kasi pinsang buo ni BBM eh. Kaya unang-unang presidente na naging kakampi ko is si BBM. Kaya lang, pinupuna ko. Siyempre, pag hindi ako agree, sinasabi ko, no? So, balik tayo doon. Balik tayo doon sa sinasabi ko na 100% hindi papaareglo. Hindi ko alam ba't galit na galit doon yung sila. Logic yun eh. Siguro hindi sila lumalabas ng kanilang opisina. Ako kasi mahilig ako makipagkwentuhan sa mga tao, mahilig ako makipagkwentuhan doon sa mga sa kanto-kanto. Ito naman sentimiento ng tao, eh, ba? Okay, paano ba tayo umabot doon sa sinasabi kong 1 million %? Unang-una, in-interview ako ng House Media. Tinatanong nila ako tungkol doon sa impeachment. Okay? So sabi ko, may mga nag-file yan na naniniwala ako na gusto nila accountability. Sabi mo, Akbayan, Makabayan, sina Kiko D, yan, accountability. Ngayon, hanggang ngayon kasi, wala pang napapanagot na big fish. Diba? Wala pang napapanagot na big fish. So pag nakikipagkwentuhan ako sa mga tao, ang sinasabi sa akin, kung wala na yata mangyayari dito sa skandalo, doon sa pinakamagalaking skandalo, siguro sa susunod na administrasyon na sila makapagod. Yan ang sinasabi sa akin ng mga tao. So ano yung logic doon? Kung ang iniisip ng mga tao na wala nang mangyayari sa administrasyon na to, alangan naman iniisip ng tao yung susuportahan ng administrasyon na presidente ang mapapanagot sa mga may kasalanan. Natural, yung line of thinking na yon, ang ibig sabihin nun, yung hindi kakampi ng administrasyon, yun ang magpapanagot nun. Sino ba yung number 1 na hindi kakampi ng administrasyon? Si VP Sara. So doon ko sinabi yung 1 million %. It's just out of usap ko sa tao, tsaka out of logic. Una yan. Pangalawa, alam naman natin, sabi ko mga may nag-file dyan na siguro, prinsipyo talaga. Pero sa likod nun, yung mga hindi pa pinapanagot sa flood control scam, siguradong ayaw nila si VP Sara. So bakit nila ayaw si VP Sara? The reason na ayaw nila si VP Sara is because mapapanagot sila. So ano yung nanggigigil sila doon sa sinasabi ko? Yun naman yung reason, di ba? Bakit ba nila ayaw? Is because mapapanagot sila. Kung sila makalusot dito, doon, hindi sila makakalusot. Correct. Diba? So, Common sense naman yun eh. Sabihin nyo, Kong Toby, logic po yun. Pero hindi... Based sa mga... Ano ibig sabihin ng mga tao na pag sinabi nilang wala na mangyayari dito sa ilalim na administrasyon na to. Tapos sinasabi nila, siguro sa susunod na presidente lang yan. Di ba? Siyempre, alam na natin na ang tinutukoy nila ay yung presidente na hindi kakampi nung mga dapat panagutin. O sino yung hindi kakampi nung dapat panagutin? Si VP Sara. Di ba? So kung naniniwala kayo na hindi kayang panagutin ni Marcos itong mga kasamahan ninyo sa Congress? Alam mo, nung una talagang naniniwala ako eh. Because nakwento ko na yung conversation namin nung tatlo, di ba? So pinagalitan niya, number 1 yun. Number 2, kaya ako nabuhayan ng loob because sinabi niya doon sa SONA, di ba, na mahiya kayo. Obvious naman ang sinasabihan ng mahiya kayo, yung mga nahandun, hindi naman yung mga nanonood, di ba? Sino ba yung sinasabihan nun? Pero ang tagal na eh, di ba? Wala pa ring big fish hanggang ngayon eh. So nakakainip na. Hindi niyo po ba naisip na doon sa time na sinasabi ninyo, kayo po nagkwento na pinagalitan Oo. ni Marcos si Romualdez? Oo. So may alam si Marcos sa nakawang nagaganap. Hindi, alam niya, natuklasan lang niya yun nung time na yun eh. Kasi may nagsumbong sa kanya. Okay? Ang nangyari kasi doon, ganito, no? Ang sinumbong sa kanya exactly is yung mga foreign assisted projects
hindi pinopondohan. Kasi, di ba, lahat na naman ng tao, alam to, it's because yung linalagay na sa unprogrammed, yung foreign assisted projects na dapat may counterpart tayo, tapos yung binibenta nilang proyekto, yun ang linalagay na sa program. Kasi, kung ilalagay mo sa unprogrammed yung binibenta ng proyekto, walang bibili. Kasi hindi siya naka-line item, hindi sigurado. So, linalagay niya sa unprogrammed, tapos yung mga binibenta, nilalagay niya sa program. So, pinagalitan niya noon. At sinabi niya na dapat ayusin yan sa BICAM. Kaya lalong nagalit is because hindi inayos sa BICAM. Pero Kong, kung nakikita na pala ni BBM yung problema noong time na yun, may nagsumbong na sa Yes. kanya, tapos nagkaroon ng BICAM, bakit niya pinirmahan? Hindi. Okay, ganito. Pagkatapos, di ba, sa tingin ko, ang opinion ko, no, hindi ko sure. Ang tingin ko, worried sila doon sa reenacted budget. Yun ang tingin ko. Kaya ang ginawa naman noong time na yon is, di ba, ang ginawa, dahil ang daming pinasok, di ba? Kaya ang ginawa niya noon is, hiningi, una in FLR, pinahold lahat ng insertions ng House tsaka ng Senate. Number 1. Number 2, hiningi sa Speaker tsaka sa Senate President at the time, Chis Escudero, yung listahan ng mga insertion. Kasi syempre, pag tinanong yung Senate President, bakit nagkaganito? Sabi ng Senate President, yung House gumawa niyan. Pag tinanong yung House, sasabihin naman ng House, hindi, Senate ang gumawa niyan. So, kinuha lahat ng listahan. So, ang nangyari nun is, nung kinuha lahat yung listahan, yung Senate, sina Chis, binigay within 3 days. Yung House, Marso na, hindi pa rin binibigay yung listahan ng insertions nila. So, tinatago nila. So Kong, when you say yung FLR, di ba, for later For release? later release, oo. So, can you say now na until now, it's hindi pa nare-release yun? Hindi, kasi may mga legitimate projects naman. Kasi doon sa, ang pinahold is yung buong insertion sa BICAM. Hindi naman lahat ng insertion masama eh. Kasi ang insertion talagang nagkakaroon ng amendments naman yun eh. Sinasabi ko nga, kaya tinawag na insertion yan, kasi dati, nung hindi pa computerized, sinisingit yan last minute. Kaya nagkaroon ng word na insertion. Ngayon, may mga legitimate. Kahit ako, nag-request ako na bigyan ng amendment doon sa budget. No? Pero hindi ako member ng BICAM. So kasi legitimate, nakita nila, pinagbibigyan. So ang ginawa doon, lahat ng legitimate, pinago. Pero yung huling nakita ko yung listahan was July 29, 2025. Merong mga 80 billion na talagang hindi na pinayagan. So yun ang nangyari nun. At yun yung sinasabi ko na dahilan kung bakit. Kasi alam ko na insertion, di ba? So yun yung sinasabi ko na nung first impeachment, yun ang dahilan kung bakit nila pinilit. Because it does not make sense, di ba? Feb 5, last session day namin. Okay? Ang susunod na session is June 2. So sabay naman kami na Senate. So alam namin sa House na wala nang oras yung Senate para talakayin. Okay? Bakit ipipilit yung impeachment ng Feb 5 kung June 2 pa yung tatalakayin sa Senate? So ang sabi ko nun, ang dahilan talaga nun, ng Feb 5, no? Hindi rin ako pumirma nun. Sabi ko, ang dahilan nun is because na FLR yung mga binentang proyekto. At kung may kilala kayo sa DPWH, magtanong-tanong kayo, nung time na yon, medyo rattled na yung mga contractor kasi binayaran na nila yun eh. Tapos in FLR, paano mangyayari? So yun ang mekanismo na ginamit para hingin na i-release. Kasi alam ko yon dahil noong March 25, tinawagan ako ni Congressman J.J. Suarez. Sabi, request mag-meet kami ng gabi sa Manila Golf. So nag-meet kami. Sabi niya sa akin, Toby, tulungan mo naman kami na ilabas yung mga ano. Sabi ko, bigay niyo sa akin yung listahan ng proponent. Kasi ayaw nila ibigay kay SECMI na pangandaman ng DPWH noon yung sino yung proponent. Okay? So sabi ko, isulat niyo, ilabas niyo yung sino yung proponent. Sabi niya, paano yan? May namuhunan na dyan.
Sabi ko, hindi ko problema yan kung may namuhunan dyan. Bakit nyo naman binenta ang eksaktong word ko, bakit nyo naman binenta yung political capital ng presidente? Tapos nung hindi siya doon, sabi niya, pinangako natin yan doon sa impeachment ni VP Sara. Sabi ko, hindi ko alam yan. Kasi hindi man ako pumirma. So tinanong ko si presidente, sabi ko, sir, pinangako daw yan sa impeachment. Sabi niya sa akin, Toby, walang usapang ganun. Hindi natin i-release yan dahil yan sa bagay na yan. Pero, nung sinasabi ko yan, nung Marso, walang gusto maniwala sa akin, di ba? Sabi, sinungaling ako. Ano nangyari nung pinatawag sa Senate Blue Ribbon Committee? Lumabas na totoong may bentahan. Di ba? Hindi lang si Engineer Bryce Hernandez, Engineer Alcantara, sino pa ba? Yusek Bernardo. Sinabi naman talaga na may bentahan, di ba? So, totoo yung sinasabi ko noon. So, yun yung sinasabi ko na doon sa first impeachment, nagkaroon ng bentahan talaga ng projects. At yun yung naging incentive. Kaya, nung mga nakabenta, hindi naman lahat eh. Yung ibang congressman, ginamit na lang yun na tinakot-takot. Number 2, yung mga congressman nun, which makikita nyo naman doon sa mga Facebook ng mga pumirma, di ba sabi nila, pasensya na po kayo, pumirma kami kasi... Hindi. Iipit yung project. Hindi yung project. Kasi yung projects naka-FLR eh. Di ba sabi, ihinto yung ayuda, AIX, AKAP, TUPAD, tsaka yung pinakamahirap doon yung MAIP. Sila mismo nagsasabi yung mga pumirma eh. Tsaka alam ko naman first hand na hinold talaga doon sa mga hindi pumirma eh. Pero Kong, let's go back to Okay. your controversial Okay. statement Okay. regarding kay VP Sara Duterte. So, sinasabi nyo na parang hindi maaareglo si VP Sara Yes. Duterte. So ngayon, would you say na talagang hindi kaya ni Marcos na panagutin itong mga congressman ngayon? Alam mo, Or naaareglo ba ang presidente? hindi ko pwedeng hulaan kung ano yung dahilan Walang nangyayari. bakit mabagal eh. Pero 'di ba, ang sabi ko noon openly on the very first time, pinsang buo niya si Martin Romualdez, 'di ba? So ang problema doon sa sitwasyon niya is kailangan niyang patunayan doon sa tao. Ang expectation ng tao since pinsan mo, absueltohin mo o proprotectionan mo. So ang sitwasyon niya is kailangan niyang patunayan sa tao na hindi na proprotectionan. So nung sinasabi ko yung mga bagay na yun, nagagalit sila. Hindi ba tama? Hindi ba tama na sabihin ko sa'yo, oy, kailangan ang iniisip ng tao, proprotectionan mo yan dahil pinsan mo yan. Dapat patunayan mo sa tao na hindi mo proprotectionan. Anong masama doon? Wala naman akong sinasabing masama doon.